Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, ito nakakagulat, nawasak ang karera ni Abante Fernandez, tinapos na sa Quadcom, Barbers tumistigo na. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kabayan, nasa thumbnail po natin, pinalayas na, nag-resign agad. Nako, yan, hala kongreso, grabe grabe mag-imbestiga. Dahil nga po riyan mga kabayan, ito no, isi-share din po natin itong balitang ito. Talagang desperado na po itong Quadcom na ito. Kasi travel, ito pong balita no, travel expenses ni ex-President Duterte pakamara, willing sagutin ng Quadcom. Yan mga kababayan, no? Talagang desperado na po talaga itong Quadcom na ito. Na makuha nila si former PRRD or maimbitahan nila dyan sa Kamara. Okay, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa mga kababayan, nako, gaya ng sabi ko kanina, grabe po ang kung mag-imbestiga itong ng Kamara, no? Eto mga kabayan, yung pirma lang binusisi nila. Ito si Akop, si Representative Akop mga kabayan, binusisi talaga yung pirma nitong sinasabi niyang Mary Grace Piatos, no? Pero hindi naman pala Piatos ito di ba? Mamaya bigyan natin ng reaction yan kasi i-connect po natin to sa sinasabing liquidation by certification. Kasi sila dito grabe po sila grabe po sila busisi ng mga pirma-pirma. Pero yung mga sa kanila kaya itong liquidation by certification lang. Kung binubusisi rin ba ito nila? Nako. Mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng komento yan. At eto pa. Isa rin sa grabe po mag-imbestiga itong si Congressman Jay Kunghun. Galit na galit. Bakit kaya? Eto, sumisigaw si Kunghun dito mga kababayan. Ay patungkol po ito sa nahuling shabu sa Subic. Nako, mamaya mga kababayan, nanggagalaiti po. Hindi mo akalain isa itong si Kunghun, no? Hindi mo dito sa video na ito na ipapakita ko mamaya, hindi mo akalain na isa itong honorable. Kung makapagsalita, eto mamaya bigyan natin ng reaction yan. So ito na mga kabayan, simulan na po natin dito po kay former President Duterte. Nag-alok ang mga tagapangulo ng House Quad Committee na sagutin ang travel at accommodation expenses ni dating Pangulong Duterte basta't dumalo ito, no? Umano sa kanilang pagdinig hinggil sa madugong giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Yan nga po mga kabayan, gaya nga po ng sabi ko kanina, desperado na. Bakit doon sa hindi nyo kasi naiintindihan no? Isa na tanungin nyo rin yung mga sarili niyo kung bakit ayaw niyang umattend dyan. At doon sa Senado, no, ay umattend siya. Di ba? Sarili niyang expenses yun. At isang beses lang po siya inimbitahan. Sa inyo, Quadcom, di ba? Ilang beses niyang inimbitahan pero wala pa rin. Ngayon, talagang desperado na kayo. Pati travel and accommodation, libre na. Grabe ang yayaman ng Quadcom, mga kababayan, di ba? Pati accommodation at expenses, travel expenses, ay sasagutin nila. Ayan mga kababayan. Ano po ang masasabi niyo dyan? Eto no. Alam nyo, kung talagang gustong umattend, a-attend po yan. Hindi nyo na kailangan sabihin na travel expenses at accommodation. Anong akala nyo sa dating Pangulo? Ganyan po ba ang tingin ninyo sa dating Pangulong Duterte? Attend pag mayroong libreng travel at accommodation? Nako mga kababayan, kung
Siguro ko kung nandyan lang kayo sa sa malapit kay dating Pangulong Duterte, binatukan na kayo. Diba? Binatukan na kayo. Ay, gagawin nyo pa siyang kayo, di ba? Baka gawain nyo po yan, no? Yung travel and accommodation expenses, no? Ay pinapasan ng gobyerno. Kahit mga sariling lakad ninyo, travel and accommodation expenses, liquidation by certification lang yan, no? Yan ang sinasabi natin, di ba? Yan po yung mga gawain siguro ninyo. Na pati travel and accommodation expenses, ipapasa nyo pa. Yung mga personal ninyo, yung mga private, mga lakad din yung mga pribado na. Siguro ko ay gobyerno pa ang sumasagot sa mga yan, ha? Wag naman sana po. Ayan ay opinion lang natin mga kaubayan. Base po dito sa kanilang pagsagot or sasagutin na nila ang travel expenses at accommodation expenses ni dating Pangulong Duterte. Saan naman po sila nakakuha ng ganitong idea, no? Di ba? Saan sila nakakuha kung di experience, true experience po 'yan, mga kaubayan, ha? Kapag na-experience po ng ganyan, ay ganyan na rin ang yung way of life, kumbaga. Diba? Pero yan nga po, no? Nakakainis lang kasi parang ito, malaking insulto ito sa dating Pangulong Duterte. Sasagutin ng travel at accommodation, umattend lang. Siguro ko talaga kung malapit lang kayo, babatukan kayo nito. Well, anyway mga kaubayan, eto pa. Ito pang isa pa po. Grabe po mag-imbestiga dito sa sa kamera. Pakinggan po muna natin at bigyan natin ng reaction to. Mamaya supalpalin natin to. Pakita natin yung last AR dated 12/30/2022. Isa yan mga kabayan, binubusisi po nila yung pirma dito, yung pirma Sinabit din pa ito sa inyo? Yes, Mr. Chair. Ha? Yes. Yes. Basta lahat po ng sinubmit namin po, Mr. Chair, sa inyo, galing sa amin po. Sige. Yun ang binigay nyo sa committee. Yes, Mr. Tama, Chair. nabasa namin. Yes, Mr. Chair. Yes. The name would read, tama po ba? Mary Grace Piatos? Piati? Ha? Piati? Piatos. Piati? Ang pagkabasa ko, Piatos So yan mga kabayan, no? Bakit i-insist nitong si Acop, Congressman Acop, no? Na Piatos, sinasabi na nga po ng COA. COA po yung ano niya, kausap dyan, yung COA, Commission on Audit po, no? Na Piate. At hindi Piatos, no? So wala pong Mary Grace Piatos na pumirma sa acknowledgement receipt, no? COA na nagsabi. Tanong kayo ng tanong sa COA tapos ayaw nyo maniwala. Oo nga mga kababayan no? Tinatanong nila yung COA, sasagutin ng COA, Piate. Ini-insist nilang Piatos. Bakit kaya? Naghahanap ba sila ng ng butas dito? Ang hirap dito mga kababayan, no? Pagdating po sa Office of Vice President, talagang binubusisi ultimo letra ng pumirma. Diba? Pangalan ng pumirma. Binubusisi. Ano kayo? NSO? Ano ba kayo? NSO ba kayo dyan? At saka, kailang busiin yung bawat letra dyan? Diba? Well, anyway, it is a very good observation. But mga kabayan, sinasabi na nga ng COA. Bakit ayaw nyo maniwala sa COA? Yan pirma po yan. Doon sa resibo. Resibo po ang pinag-uusapan dyan mga kababayan. Samantala po itong mga hinayutak ng mga congressman hanggang ngayon, no? Hinahanapan po ng taong bayan ng resibo. Ayaw magpakita. Ayaw maglabas ng kanilang mga resibo. Kasi nga po, puro liquidation by certification lamang. Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Naglulukuhan ba tayo?
Itong mga ito nagmamalinis pero sa sarili nila hindi nila nakikita may mali pala. Anong mali? Sa liquidation by certification. Wala namang mali doon pero dapat ipakita nyo sa taong bayan kung anong pinagkakagamitan ninyo. It is not confidential fund, no? Kung yung kay Vice President Sara Duterte nga confidential fund, di ba? Ipinakita pa yung resibo sa inyo. Oh, yung sa inyo hindi po yan confidential fund. Matagal nang hinahanap ng taong bayan, hindi nyo mapakita yung mga liquidation by certification ninyo. Di ba? Grabe kayo mag-imbestiga sa Office of Vice President, no? Anong masasabi niyo mga kabayan? Wala kasing walang fairness ngayon, no? Itong kamarang ito. At saka walang ano bang tawag diyan, wala silang accountability na ipakita, transparency, di ba? Sa taong bayan, kung saan nila ginagamit ang pondo ng bawat sentimo na kinukuha nila sa kaban ng bayan, na tayo rin ang nagpupondo diyan mga kababayan. Tayo ang nagbabayad sa mga inuutang nila. Di ba? Oh. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Dapat din ba siguro maglabas na? Oras na ba para maglabas na sila ng kanilang mga resibo? Kasi grabe sila makapaghanap ng mga resibo makapagbusisi ng mga resibo dito kaya Vice President Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, isa lang pong naisip ko gaya ng sinabi ko last vlog, no? Walang ano dito hindi walang tama sa kanila. Alam nyo kung bakit? Puro mali po ang ano nila dito. Puro mali. Kahit tama na yung sinasubmit mo, dahil wala silang makitang mali. Dito sila sa pirma. Sa pirma po sila maghahanap ng pagkakamali. Grabe talaga itong kamera ngayon, no? Well, anyway, ito. Bukod po dyan sa mga ugaling ganyan, ito may ugaling ganito rin pala ang mga congressman, no? Pakinggan po natin to mga kababayan. Masyasyak kayo dito. Matapang na tao pala ito. Freeport na to na nagkakahalaga na 3.4 billion pesos. Wala kaming pakialam kung sino pinakulong mo! Katao yan! Ayun, sir. Si yan mga kababayan, si Congressman Jay Kung Hoon, galit na galit, Ito po yung pinag-uusapan nila yung nahuling shabu, no? Nahuling pulburon sa Subic. Ito, pakinggan natin, no? Sandali lang, pare! Sabi niya, sandali lang pare. Wala nang wala nang ano yan. Grabe wala nang respetuhan. Pare-pare na lang. Grabe talaga ito. Trabaho mo yan! Bayad ka rito! Tapos, Ay, ang lakas-lakas ang bolis mo! Pasensya na po. Kung marunong ka sumigaw, marunong din ako! Huwag mo kami sisindakin dito! Pasensya na po, sir. Tika! anong nangyari sa'yo? Bakit nagalit ka? Nakahuli na nga yung tao. Nakahuli na nga yung tao, di ba? Bakit galit na galit ka? May tinatago ka ba? Congressman Jay Kung Hoon, magpaliwanag ka ngayon. Bakit galit na galit ka sa taong nakahuli ng pulburon? Nako naman talaga. Imbis na purihin, no? Ganito talaga. Imbis na purihin po, abay, pinagbantaan pa mga kababayan. Ay nako, ganito na ba tayo ngayon? Sa anong distrito ba ito si Kung Hoon? Subic ba ito? Kung Subic ito, abay talagang wag niyo na pong anuhin yan, Wag niyo nang nako. Eleksyon na po. Malapit na pong eleksyon pero pag ganito po lang mga natin, mga kongresta, talagang walang pag-asa ang bayan mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Dapat, ito, appropriate ba? Yan ang tanong Appropriate po ba itong pag-ugaling ito? Is this one of our honorables mga kababayan? Ito ba ay isa sa ating mga honorableng mambabatas? Or wala, tambayan lang to
Galit ako ngayon eh. Wala kayong magagawa. Yun lang ba yun? Ano sa palagay nyo? Ano ang opinion nyo dyan sa ugaling yan, no? Ng isang mambabatas na kung saan iginagalang ng taong bayan dahil nga honorable eh, no? Siguro ko kung naisip ko lang bigla, no? Kung ito gumagawa sila ng para mapabuti yung situation, no? Aba, isa pa ito sa magdadala ng kaguluhan diyan sa inyo eh. Kaya sa sunod, wag niyo na pong imbitahan. Imbitahan to or siya mismo. Well, anyway mga kabayan, ano man pong inyong reaction, comment na lang po at eto na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang pagbubunyag ni PNP Chief Hector Grijaldo sa Senado at naglabas ng pahayag ang dating Pangulong Duterte, nakakasuhan ng dalawang mambabatas, Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante. Tila natakot di umano. Ito'y ayon sa ating mga kababayan matapos sabihing handa umanong bakantihin ang kanilang pwesto bilang chairman ng Quad Committee. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila nabahag di umano ang buntot ni Kong Benny Abante at Kong Dan Fernandez sa sunod ng inihayag ni dating Mandaluyong City Police Chief Colonel Hector Grijaldo sa Senado na nakiusap sa kanya ang nasabing mambabatas para kumpirmahin ang umano'y reward system sa laban kontra sa ipinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte. Sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong October 22, sinabi ni Grijaldo na kinausap siya ni Fernandez at Kong Abante para kumpirmahin ang sinabi ni retired Colonel Rowena Garma na mayroon talagang reward system bilang pagpapatotoo sa kanyang sinabi. Kasama aniya nito sa isang kwarto noong kinausap siya ng dalawang mambabatas ang abogado ni Garma. At sa pagpapatuloy ng Quad Committee sa House of Representatives sa umano'y EJK sa laban kontra ipinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte, inanunsyo ni Representative Dan Fernandez na handa ito at si Representative Benny Abante Jr. na pansamantalang bakantihin ang kanilang chairmanship at ang kanilang hakbang na ito ay upang hindi mabahiran ng negatibong impresyon. So mga kababayan, para daw hindi mabahiran ng negatibong impresyon. Mga kababayan, at the very beginning of this investigation, no, may bahid na po talaga ang impresyon na negatibo mula po sa ating mga kababayan sapagkat, no, yan na lang pag-usapan natin na inyong na pagkausap ninyo diyan kaya Grijaldo, di ba? Police Colonel ba, no? Pagkausap nyo dyan kaya Colonel Grijaldo, hindi ba yan paglabag sa batas ng inyong mga rules, di ba? House rules, di ba, kung tawagin ninyo. Tapos pasumpa-sumpa pa kayo dyan, tapos bibigyan nyo lang naman pala ng script. Paano yun? Nasaan na po ang katotohanan kung kakausapin nyo muna, di ba? Hindi dapat ganoon. Bawal po yun mga kababayan, no? Na parang tinuturuan nyo kung anong sasabihin. Siyempre, guest dyan. Buti na lang at hindi nadala, no? Itong si Colonel Grijaldo, mga kababayan. Grijaldo. Anong masasabi nyo dyan? At saka, eto, di ba, nandito rin si Barbers. Si Barbers kaya ang tanungin ninyo kung anong nangyari nung panahon niya, no? Kasi siya po yung chairperson ng dangerous drug, di ba? Diyan sa Kamara nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. And he is very proud, no, sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Bakit ngayon nasaan na ang dating Barbers na pinagtatanggol? Si ang dating Pangulong Duterte. Nasaan na po yung Barbers na yan? Yan po ang hinahanap namin sapagkat siya po dapat ang tumitistigo.
doon sa war on illegal drugs ng dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, ibang barbers po ang nakikita natin, mga kababayan. No? Ibang barbers po ang nakikita natin. Hindi natin alam kung anong nangyari. Pero ang sure lang tayo, ibang barbers po, ibang representative Robert Ace Barbers ang nakikita natin sa panahon ngayon. So ano sa palagay niyo, mga kababayan, no? May impact ba itong pag-resign nila Abante at Fernandez bilang chairperson ng Quadcom? Anong impact nito sa kanilang committee o sa dito sa investigation ng ito? I think, mga kababayan, walang impact yan. Still, no? Ano man po yung perception, impression ng ating mga kababayan patungkol po sa dalawang ito, mananatili pong ganun, no? Anong para mawala yung bad impression? Nag-resign kayo? No. Nandyan pa rin yan, impression na yan. Magsimula kayo, nandyan na po yan. Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat.